ay patuloy na mag-aaral ang salita ng ating Panginoon, na ito ay ating matatagpuan sa Jeremiah 29, verse 11. Yan. Tayo po ay tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Yan. Jeremiah chapter 29, verse 11. Yan. Nakita na po ba? Yan na po. Yan, sa screen na po. Basahin po natin ngayon na. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Upurihin ka, Panginoon. Tunay ngang ikaw ay dakila, O Diyos. Marami pong salamat sa mga oras na ito, na ngayon ay kami ay patuloy na nakakatayo sa iyong harapan. Patuloy kaming nakakatayo dahil sa iyong biyaya at dahil sa iyong kalakasan. O Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na mula dito sa aklat ng Jeremiah 29:11. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng unawa upang lubos po naming maintindihan yung mga mensahe mo sa umagang ito. O Diyos, patuloy mo kaming pagindapatin, Panginoon, sa pakikinig na iyong mga salita. At ang iyong lingkod, Panginoon, hayaan mong ibaba mo sa pinakamababang kinalalagyan, O Diyos. At ikaw ang mataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, dakilang Diyos, nabasbasan mo ang iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming ikiling ang aming espiritual na pandinig sa iyong mga salita. Patuloy mong buksan ang aming espiritual na mga mata upang patuloy po naming makita, O Diyos, ang mga mensahe mo sa umagang ito. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa magandang umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Ang maging dakilang guro namin, O Diyos, ngayong umagang ito ay ang iyong banal na Espiritu. Tuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa Diyos. At yun nga po, yung topic po natin ngayong umaga, don't stop dreaming. Yan, don't stop dreaming. Huwag tumigil sa pangarap. Yan. So, tayo po bang lahat na naririto ngayon ay may mga pangarap? Yan, taas po ang kamay ng may mga pangarap sa buhay. Alam ko, ako po'y naniniwala na ang mga pangarap natin sa buhay magaganda. Magaganda yung mga pangarap natin sa buhay. At ako po'y naniniwala na wala po ditong nangangarap sa kanilang buhay na maging pangit yung buhay nila. At gusto ko pong sabihin sa inyo na yung panaginip at pangarap, magkaiba po yun. Yung panaginip, kapag ikaw ay natutulog, nananaginip ka. Pero pag yung pangarap, ikaw ay gising na nangangarap ka sa buhay mo, na ang pangarap mo ay yung maging maganda yung buhay mo, no? Maganda yung maging kinabukasan mo, no? Makapagtapos ka ng pag-aaral, makapagtrabaho ka ng maganda, at ang madalas na pinapangarap ng mga Pilipino na maganda yung makapag-abroad. Yan, gusto kong makapag-abroad. So lahat tayo po ay may magandang mga pinapangarap. No, pinapangarap natin ngayong 2026 ay tumaas yung sweldo natin. Sino po bang nangangarap dito na yung sweldo niya ay bumaba? Ay syempre, laging ang gusto natin ay laging tumaas. No, laging pataas po yung ating mga pangarap. So ang ating mga pangarap, yan po ay matutupad sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So ako po parang habang nag-aaral po ako, nalagay po sa aking kaisipan, nung panahon po na yon, na si Nestor po ay nangarap po yan. Kasi di ba nung wala pa pong tricycle noon, naglalakad pa po tayo hanggang sa Balete. Sabi niya, gusto kong magkaroon ng bike para, magbabike na lang puntang Balete, hindi na maglalakad. At yun ay naganap. At ang pangalawa, nangarap din po yan na gusto ko naman ng motor.
para hindi na tayo magbiyahe ng jeep. Pupunta na lang tayo ng Lipa, nakamotor na lang. Kasi ang hirap umalis ng jeep dyan. Lagi na lang, nalilate ka dun sa iyong pupuntahan. At naganap din po yun. At ang sunod na pangarap niya ay kotse. Yan, kotse po. Ayun po ay matagal yung pagitan. Kasi yung mga anak namin yan ay sinusundo niyan isa-isa. Hinahatid yan, sinusundo sa Lipa. Isa-isa po yun, hindi pwedeng mag-angkas na kasi malalaki na. Kaya sabi niya, parang ang sarap magkaroon ng kotse. Kung iisipin ko, sabi ko, saan tayo kukuha? Ay napakamahal naman nung kotse na hindi sa budget natin. So, pinangarap po talaga niya yun. At ako po'y natutuwa dahil nagkaroon ng kotse na ipinagkaloob sa amin ng aming anak. So, tunay nga po na yung mga pangarap talagang magaganap kung may kasamang pananampalataya. At ganoon din po sa aking anak na si Neil, yan po ay, nung elementary po siya, ang pangarap po niya ay maging piloto. At nung high school, ay nagbago, ang naging pangarap niya ay maging seaman. Yan. At yun nga po, sa totoo lang po, sa simula pa lang, ayaw po siyang maging seaman kasi nga, nababalita ko na mahirap daw po sa barko. Napakahirap ng trabaho na halos 2 oras lang ang tulog at iniisip po siya high blood, hindi pwede. So sabi ko, anak, ayaw kong ikaw magbarko, dito ka na lang sa Pilipinas. Pero dahil yun yung pangarap niya, talagang nagpursige po siya, sabi kahit 2 years lang na course, basta gusto kong magbarko. At yun po ay talagang nagpursige siya. Ginawa niya yun, nag-aaral siya, nag-training siya, sobrang hirap po ng training. Talagang kahit po mahirap, maraming discouragement, sabi ko, anak, ayoko talaga dyan. Dahil nababalita ko, may namamatay din. Mga bago pa lang umakit sa barko, hinuhulog daw sa dagat, namamatay. Hindi na nakikita, ang dami pong katatakutan ang aking nababasa sa Facebook at yun po yung sinasabi ko sa kanya. Talagang hindi po siya na-discourage. Sabi niya, mas mabuti pang may mamatay ng may pakinabang kaysa mamatay ng tambay. Yun po ang sabi niya sa akin. Talagang nagpursige po siya. At yun nga po, napakahirap ng kanyang pinagdaanan, pero natupad pa rin yung pangarap niyang maging seaman. At yun po ay natupad dahil sa kalooban at tulong ng ating Panginoon. Amen. So sa pagtupad ng mga pangarap, may mga proseso pong pinagdadaanan at hindi ito madali. Hindi natin ito makakamtan kung wala tayong gagawin. Sadyang may gagawin ka para matupad yung iyong mga pangarap. Ay yung aking isang anak, 1 taon nang nangangarap na mag-abroad. Pero hindi naman nakuha ng passport, hanggang ngayon wala pang passport. Tsaka hindi siya nag-a-apply. Ama, gusto ko talagang mag-abroad. Ay hindi naman siya nag-a-apply. Ay may mga nangangarap dito, gusto magtrabaho. Hindi naman nag-a-apply. Ay paano matutupad yung pangarap? Katulad ni Juan Tamad, gustong makakain ng bayabas, takap na takap siya doon sa bayabas, ang ginawa, humiga lang doon sa tapat ng bayabas at iniintay na malaglag yung bayabas sa kanyang bibig. Hindi kumikilos. So kapag tayo may pangarap sa buhay, tayo'y kumikilos at gumagawa at tayo po'y nagtsatsaga. At ang lahat ng mga pangarap ay hindi agad-agad natutupad, kundi ito po ay nasa proseso. Amen. So basahin po natin muli yung verse natin. Ang sabi po doon, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So ang talata pong ito ay iniugnay sa paksa nating Don't Stop Dreaming. Dahil ito po ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa, magandang kinabukasan, at tiwala sa plano ng Diyos. Sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo. At mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. So kung mapapansin po natin, hindi naman po nabanggit dito yung salitang pangarap. May napansin po ba kayo na salitang pangarap dun sa ating teksto?
Di po ba wala? So, subalit sa pag-aaral po natin, makikita po natin yung pinakang essence po ng ibig sabihin nito. So, ang talata pong ito ay sinabi ng Diyos sa mga taga-Israelita na bihag po ng Babylonia. Ito pong verse na ito, na Jeremiah 29:11, marami pong may paborito dito. No, yung minsan nga, mini-memory verse pa nila ito. Pero, sa totoo lamang po, itong verse na ito ay para sa mga Israelita. So, ang problema po sa mga Israelita, lagi po nilang nilalabag ang kasunduan nila sa Diyos. Ang mga Israelita po, ay alam naman po natin na sila po yung mga masuwayin. Suwail ang mga Israelita. Kaya ginamit po ng Diyos ang Babylonia para sakupin sila. Take note po, ang nagpabihag po sa mga Israelita ay ang Diyos. Pinabihag ng Diyos ang mga Israelita para sila po ay disiplinahin. Pagkatapos nito, nagkaroon po ng pagtatapon sa mga Israelita doon sa Babylonia. Sabi ko may salita pala pa. Kung babasahin po yun sa verse 27, nandun po yung salitang pagtatapon. Itinapon yung mga Israelita doon sa Babylonia. Ay naalala ko po si Sister Lelen. Sabi ni Sister Lelen, sinabi mo Sister Merly, ako itinapon doon sa sa Sampalukan. Ay may salita nga palang pagtatapon. Yun po yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita, doon po sa lugar ng Babylonia, ipinatapon po sila doon. So yan po yung background ng Jeremiah 29:11. Nang maitapon sila sa Babylonia, nagtanong sila, anong gagawin natin dito? Nandito tayo sa Babylonia. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa amin? Yun po yung sabi ng mga Israelita. At si Jeremias po ay sumulat doon sa mga Israelita. Sabi po doon sa chapter 29 verse 3, at ang sulat po ay pinadala sa Babylonia ni Jeremias para po sa mga Israelita. Kung babasahin po natin ang chapter 28, ang sinabi po doon ng mga bulaang propeta, may bulaang propeta po doon sa Babylonia. Sabi ay, 2 years lang daw ang pagkakabihag ng mga Israelita. Pero sabi po ni Jeremiah, hindi 2 years. Dahil kinausap siya ng Panginoon, si Jeremiah, ang sabi ay 70 taon. 70 years yung pagkakatapon sa kanila at yung pagkakabihag sa kanila ng sa mga Israelita sa Babylonia. So sila po ay titigil doon talaga ng mahabang panahon. So iniisip po nung mga Israelita, magkaiba yun eh. 'Di ba kapag 2 taon ka lang, madali lang yung 2 taon. Tapos sasabihin po nung mga propeta nga po na bulaang propeta, 2 taon lang. Kaya madali lang yung pagkakabihag sa kanila. So kapag madali lang, sinabi sa yung madali ka lang, ano yung mararamdaman mo? Kapag madali ka lang na babalik ka na agad doon sa iyong bayang sinilangan. Siyempre, masaya po? Masaya. Di po ba yung kapag nag-a-abroad? Katulad nung si Ate Henya, bago po umalis, pumunta yan sa amin. Yun, umiiyak. Sabi niya, matagal na naman daw sila doon. Matagal na naman silang makakauwi. Nandoon yung lungkot sa kanilang puso. Di ba si Ate Bina, umiiyak-iyak din kasi sa pag-alis, matagal na namang makakauwi. Ayaw niyang pumunta, parang ayaw na niyang bumalik doon sa ibang bansa. Ay si Neil Andre nga, 7 buwan lang doon sa barko. Pero pag yun ay naka-1 buwan, nagpo-post na agad. Sabi 6 months na lang. 6 na buwan na lang. Uwian na.
excited na umuwi sa sariling bayan. Masaya. Masaya sapagkat makakabalik na agad. No, makakabalik na agad sila, masaya yung mga Israelita. Makakabalik na agad sila ng 2 years mula sa kanilang pagkakabihag. Pero, ang masakit po, sinabi doon, na totoong sila'y mag-i-stay po ay 70 years. 70 taon sila maninirahan doon sa Babylonia. Napakahabang panahon. Napakahabang panahon ng kanilang pagtigil doon. So talagang wala ka nang magagawa dahil yun ang sinabi ng Diyos. So, basahin po natin yung sinulat ni Jeremias sa kanila doon sa verse 4. Yan, basahin po natin. Sabi, ito ang pinasasabi ng Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dilalang bihag sa Babylonia, magtayo na kayo ng bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kainin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan na kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo din ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpalinlang sa mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Sabi doon sa verse 10, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipapadama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangakong, ibabalik ko kayo sa lupang ibinigay ko sa inyo. Sabi ng mga Israelita, mahabang panahon ba talaga, Lord, ang pagdurusa namin? Tagapagsilbi kami sa ibang bansa. Nandito kami, ang layo namin sa aming sariling bayan. No, nandito kami sa malayo sa aming tahanan. Sabi ng mga Israelita, mahabang panahon ba talaga, Lord, ang aming pagdurusa sa bansang ito? Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos sa kanila, alam ko kung paano ko tuparin ang pangako ko sa inyo. Ang plano ko sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinubukasang punong-puno ng pag-asa. Sa gitna po ng mahirap na sitwasyon, sa kabila po ng mahirap na kalagayan, nagpadala ang Diyos ng mensahe, ng pag-asa. No? Gusto ng Diyos na magtiwala sila sa kanyang plano sa gitna ng pagsubok. Nais ng Diyos na tayo po ay magtiwala sa kanyang mga plano sa buhay natin. So pag-aralan po natin, may 30 puntos dito na yung pa lang po yung ating pag-aaralan. So ang sabi po sa number 1, ang plano ng Diyos ay higit sa ating nakikita. No, matuto tayong maghintay. Kahit hindi natin alam ang kasalukuyan nating kalagayan, alam ng Diyos ang direksyon ng ating buhay. Ang kanyang plano ay nakatuon para sa ating ikabubuti at hindi sa ating ikakasama. Ang pangarap natin ay maaaring matupad sa paraan at panahon ng Diyos, na kahit hindi mo nakikita ang plano ng Diyos
sa iyong buhay. Hindi mo alam ang bukas mo. Hindi mo alam ang mangyayari sa iyo bukas. Nandun yung pag-aalala mo, ano kaya ang mangyayari sa akin bukas? Ano kaya alam niyo po ba na maraming takot tumanda? Maraming takot tumanda. Paano na kaya ako pag tumanda na? Ano? Tapos ako'y may sakit pa. Paano na kaya yung buhay ko? Aalagaan pa kaya ako ng aking mga anak? Minsan maraming takot sa puso pag ikaw ay tumanda. Dahil marami po akong nakikita sa Facebook, yung mga tumatanda, na nakikita ko na pinababayaan ng kanilang mga anak. Samantalang nung sila'y malakas pa, yung mga magulang, pinagbibili lahat yung ari-arian, nag-a-abroad, para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So, pinag-aral, pagkatapos, nung tumanda na, at may sakit na, hindi na kayang magtrabaho, pinabayaan na ng mga anak. Ito po'y totoong nangyari na nakaano ko sa Facebook. At sabi doon ay, pinaalis po doon sa sariling tahanan na pinagawa ng kanilang mga magulang. So, doon po mismong bahay niya, pinaalis po siya doon. So, nakakatakot, sabi ko, ano kaya pag tumanda ako, pag tumanda kami? Ano kaya, minsan naiisip din, ano kaya magiging kalagayan pag tumanda? Kasi nga, nakikita ko ganito, pinababayaan nandun, naghihikas yung mga magulang. Marami pong nangyayari na ganitong matatanda na pinababayaan mo po ng sarili nilang pamilya. Kaya yung pong yung mga single po, yung mga walang asawa, yung pong mga balo, tiyak po ay natatakot din niyang tumandang mag-isa. Ito'y nakakatakot pong tumandang mag-isa. Lalo na kung wala kang ibang inaasahan. Pero ang good news po doon, kapag ikaw ay umaasa sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon hanggang sa ikaw ay tumanda. Amen. Pag tunay nating inaasahan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Diba? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. At yun, pangakong yan ay hanggang sa ating pagtanda at hanggang sa ating kamatayan. Amen. Katulad po ng mga Israelita, 70 years ang pagtigil nila doon sa Babylonia. So, ang iba po siguro doon doon na mamamatay. Doon na mamamatay. Pero matutupad sigurado yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita, kahit sila'y mamatay na, ay doon sa kasunod na lahi. Doon yun matutupad. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Ang mahalaga, pagtiwalaan ang pangako ng Diyos. Dahil kung nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo dapat matakot. Amen. Hindi dapat matakot ang mga nagtitiwala sa Diyos. Kahit tayo tumanda na. Amen. Kahit tayo walang mga hanap buhay, natatanda. Sabi ni Nervin, Ma, kinakailangan kayo magpatayo ng tindahan ng Papa pag kayo matanda na hindi na kayo pwedeng magtrabaho. Dapat nandun na kayo sa tumba-tumba, tapos kayo may tindahan. Pag hindi na nakakatayo, hindi na rin pwedeng magtinda. Malabo na ang mata, hindi na pwedeng magsukli. Kaya hindi po tayo pwedeng umasa sa mga ganyan. Talagang dapat nating asahan ay ang ating Panginoon. Amen. So ang sabi doon, basta tayo maghintay hanggang sa maganap ang plano ng Diyos. Kahit matagal yung pangako ng ating Panginoon, huwag po nating pangungunahan ang Panginoon. Sabi doon ay, magtiwala tayo sa kanyang plano at sa ginagawang proseso ng Diyos. So, tandaan po natin, ang proseso po ay hindi basta-basta. Pero alam niyo po ba na ang mga tao mahilig sa shortcut? Yan, mahilig sa shortcut, ang gusto nila madalian. Kaya sabi, kailangan baguhin natin yung ating puso mula sa pananaw sa ganyang kaisipan na ang hilig natin sa madalian, yung shortcut. Gusto mo mangyari agad. So dapat tayo magtiwala sa proseso ng Diyos
Dahil lahat ng ating nararanasan ay nasa plano at ayos. Nasa plano at ayos ng Panginoon. Tayo lang naman talaga yung mali. Kasi wala tayong ibang ginusto, kundi ang hanapin ang madaling solusyon. No? Diba? Ang tao po gusto madali. No, dapat talaga nasa plano. Huwag tayong magmadali dahil minsan talaga kinakailangan mong maghintay. Amen. Sabi ni Ate Tita kanina, 'di ba? Nasa plano siya. Nasa plano dapat ang bawat ginagawa natin, nasa plano. At yung planong yun ay dapat maingat mong pinaplano yung mga bagay na yan. Katulad ng Panginoon, yung plano niya sa ating buhay, yun po'y nasa proseso. Tandaan po natin, yung mga planong sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, yun po'y sa kanyang mga lingkod. Yung pong Jeremiah 29:11, hindi po yun dun sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. No, sino po ba dito yung lingkod ng Diyos? Walang sumagot. Hindi po sa inyo ang Jeremiah 29:11. Ano po? Sabi doon ay mahabang paghintay, matagal. Sabi nung false prophet, 2 taon lang. Pero ang sabi ng Panginoon, 70 taon ng paghihintay. Kaya kailangan mo talaga maghintay ng matagal dahil kahit gaano katagal, tutuparin yan. Tutuparin pa rin ng Panginoon ang kanyang pangako. Di ba minsan tayo po ay may mga prayer request, pero sa katagalan, wala pa rin sagot ang Panginoon. Pero hindi natin alam na kung yung bang panalangin mo ay kalooban ng Panginoon. Pero kung gusto at kalooban ng Panginoon, ang iyong panalangin ay tutuparin yan ng ating Panginoon. Amen. Basta matuto lang po tayong maghintay sapagkat nandun talaga ang pagtupad ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Kailangan talaga ay magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Huwag tayong titigil sa pangarap hanggang maganap ang pangako ng Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Huwag tayong maiinip sa pagtupad, sa paghihintay, sa pagtupad ng pangako ng Panginoon sa ating buhay. Number 2 po, ang sabi doon, huwag tumigil sa pag-asa. Yan. Ang atin pong talata ay nangako ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito'y isang matibay na pagtitiwala sa Diyos, sa katapatan ng Diyos. No? Sabi nga po, kahit madilim ang nakikita mo sa kalangitan, sa likod niyan ay may liwanag. Naiintindihan niyo po ba? Amen. Ba't po kayo malungkot? Dapat tayo po'y laging masaya. So, ang sabi po dito, kahit po madilim yung nakikita natin sa kalangitan, sa likod nun ay may liwanag. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong tumigil sa pag-asa sa panahon ng madilim na ating pinagdadaanan. Sa halip na tayo po ay tumigil, magpatuloy tayo sa pagtitiwala, paunlarin ang buhay kahit mahirap, habang pinagdadaanan natin ito. Okay, tayo po ay lalago, magbubunga, at makakamtan ang pag-asa sa kinabukasan. Tandaan po natin, ang tunay nating pag-asa ay ang Diyos. Amen. Ang tunay nating pag-asa ay ang Diyos. Hindi po pera. Hindi po magandang hanap buhay. Nabanggit po kanina, hindi yun ang pag-asa natin. Bilang tayo po ay lingkod ng Panginoon, wala tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos. Sabi po sa awit 71 verse 5, sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ang aking tiwala mula sa aking kabataan. At sa awit 78 verse 7, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. So ang tunay na
nagtataglay ng pag-asa sa Diyos ay hindi lumilimot sa lahat ng mga gawa ng Diyos. No, may mga taong nagsasabi na ang pag-asa nila ay Diyos. Subalit sa panahon ng may matinding sakit, no? May matinding problema, nasa panganib, pagsubok sa buhay, makikita mong nanlulupaypay. Alam niyo po ba kung ang pag-asa ninyo'y pera, kapag dumating ang ganitong pagsubok, talagang kayo'y manlulupaypay. Madilim ang mukha, no, bagsak ang balikat, dahil wala ng pera. Diba? Kapag ang pag-asa niyo'y pera, ganito talaga yung mararamdaman. Pero kapag ang pag-asa niyo ay Diyos, kahit dumating ang ganitong sitwasyon ng buhay natin, masaya ka pa rin. Amen. Sino dito ang masaya kahit walang pera? Pag tayo walang pambayad ng kuryente, masaya pa ba kayo? O, masaya pa ba kahit wala tayong maisaing? Kahit wala tayong makakain, masaya pa ba? So, ang tunay na umaasa sa Diyos ay tanging may pag-asa. May isang pastor na may ilang anak, walang makain. Pero naghahain yung pastor sa kanilang mesa, kumpleto. May tinidor, kutsara, plato, baso, lahat kumpleto. Talagang kakain, parang maihahain. Sabi ng mga anak, Papa, bakit ho kayong naghahain? Wala naman po tayong pagkain. Sabi ng pastor, anak, kakain tayo ngayon. May darating na pagkain. Amen. At may kumatok. May dalang pagkain, kumpleto. Totoo po yun. Nang tunay na lingkod ng Diyos, lalo mga pastor, yan ay talagang ang pag-asa niya na yan, Diyos. Kapag dumaraan sa kawalan, masaya pa rin na umaasa sa Diyos. Amen. So, hindi po ganito, hindi po nanlulupaypay ang tunay na mga lingkod ng Diyos sapagkat ipinagkakatiwala nila sa Diyos ang kanilang kalagayan. At ang tunay nilang pag-asa makikita natin talagang ang Diyos. Ano man ang dumating sa kanilang buhay, nananatili silang naglilingkod at patuloy na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun po yung may pag-asa sa Diyos. Na kahit anong mangyari, gumaganap ka pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Naniniwala tayo na habang buhay, may pag-asa. No, sabi doon sa Mga Ngaral, chapter 9, verse 4, ngunit habang nabubuhay ang tao, ay hindi siya nawawala ng pag-asa. Kaya tuloy-tuloy lang, sabi doon, huwag titigil. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Tuloy po natin doon sa verse 8. Sabi doon, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang maugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi ito umulan, ito'y walang aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Kaya kung tayo po ay nakaugnay sa Diyos, kahit makaranas po tayo ng Babylonia, at tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, may pag-asa. Sapagkat hindi niya tayo bibiguin, sapagkat ang tunay na umaasa sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon ng buhay, kahit anong kalagayan mo, sa lahat ng ating pinagdaraanan, paunlay rin natin yung buhay natin. Mahirap, kahit mahirap yung ating pinagdadaanan. Sa ganon, kapag tayo'y nakaugpong sa Diyos, na para tayong punong nakatanim sa tabi ng batisan, tayo po ay lalago, magbubunga, at makakamtan natin sa Diyos ang pag-asa sa ating
kinabukasan. Amen. Isa lang yung nag-amen. Amen. Pangatlo na po. Nainip po ba kayo? Parang inip na eh. Dapat lagi tayong sabik sa salita ng Diyos. Ulinigin natin, pakinggan natin mabuti ang mensahe ng Panginoon. Sabi doon sa number 3, magpatuloy sa buhay habang naghihintay. Jeremiah chapter 29, verse 4 hanggang 7. Inutusan ng Panginoon ang mga bihag na Israelita na magtayo ng bahay, magtanim at mag-asawa. So ang ibig sabihin po nito ay huwag tumigil habang hinihintay mo na ang pangarap mo ay magkaroon ng katuparan. Siyempre naman po, ano po kayang gagawin ng mga Israelita doon sa loob ng 70 taon? Magmumukmok? O di kaya ay maghihinanakit sa Diyos dahil sa nangyari sa kanila? So, sabi doon, tama po talaga yung Diyos. Nasabi doon ay gawin ninyong normal yung buhay ninyo habang naghihintay. Magtrabaho, magpatuloy sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang naghihintay. Gumawa ng mabuti kung saan ay nakakaranas ka ng Babylonia sa buhay mo. Habang ikaw ay nandoon sa pagsubok, kahit mahirap yung pinagdadaanan mo, gawin mo pa rin yung normal bilang ikaw ay lingkod ng Diyos. Nandun pa rin yung patuloy mong pagmamahal sa Diyos. Patuloy mong pagmamahal sa iyong kapwa. Pananalangin. Yung lahat ng magagandang mga bagay na ginagawa mo nung masarap yung buhay mo, gawin mo pa rin kahit ikaw ay nasa lugar ng Babylonia. Magpatuloy sa paggawa sa kabutihan sa ating kapwa at patuloy na ganapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Patuloy na sumunod, patuloy na maglingkod. Yan ang nais ng Panginoon. Amen. So, ang sabi po, yung application na po natin, patapos na po tayo. Yan. Ang sabi doon, huwag magrereklamo. So, ang mga kahirapan, problema, mga pagsubok, ay bahagi ng Diyos para tayo'y tumatag. Sa halip na magreklamo, ay magpasalamat. Ang puso na nagbabago ay nakikita ang kamay ng Diyos. Kahit mahirap na sitwasyon. So nakikita yung kamay ng Diyos kahit na sa mahirap tayong kalagayan. So ang pangalaw po ay manalangin at hanapin ang Diyos. Sa Jeremiah 29 verse 12 hanggang 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, so ang paglago po ay magmumula sa malalim na relasyon sa Diyos. So natatandaan ko po yung pinag-aralan namin dyan sa Women's, yung itinuro po ni Sister Alma. Sabi, ang babaeng mapanalanginin ay namumulaklak sa gitna ng disyerto. Amen. Babaguhin ko po. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay lumalago sa gitna ng disyerto. Amen. Amen. Tayo po ba'y lumalago kahit tayo po ay dumaranas ng mga paghihirap? Dalawa lang yung umamen. Dalawa lang yung umamen. Amen. Lumalago po ba kayo sa gitna ng disyerto? Nananatili po ba yung pag-ibig ninyo sa Diyos sa gitna ng disyerto? Hindi po ba kayo nagrereklamo sa gitna ng disyerto? Amen. Ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi nagrereklamo, kundi patuloy na umuusbong, lumalago at namumulaklak. Amen. Purihin po ang Diyos. At sabi doon sa conclusion natin, kahit anong pangarap ang naudlot, kahit anong pagsubok ang hinaharap mo ngayon, huwag kang titigil sa pangarap sapagkat ang Diyos ay may magandang plano. Ang iyong kasalukuyang hinaharap na hirap ay hindi katapusan ng buhay mo, kundi ito ay bahagi ng paghanda ng Diyos sa isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa.
Baguhin ang puso, magtiwala sa kanyang plano, at magbunga at lumago sa inyong Babylonia. Purihin ang Diyos. Tunay po na ang Panginoon ay patuloy na gagawa at gagawa sa buhay natin. Basta tayo magpapatuloy sa atin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At patuloy nating isusuko yung buhay natin sa Kanya. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa Kanyang mga salita na ngayon ay pinagkaloob niya sa atin. Hallelujah. Glory to Jesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong mga salita na ipinagkaloob mo po sa amin. Diyos, salamat po na patuloy mo pong ipinaalala sa amin, Panginoon, na dapat kaming maghintay sa iyong mga plano. Na naroon, Panginoon, yung pag-asa namin. Hindi lamang po, Panginoon, sa mundong ito. Ang pag-asa namin, Lord God, ay hindi lamang dun sa mga bagay na aming makakamit sa mundong ito. Tunay na ang pag-asa na binigay mo sa amin, Panginoon, yung mga plano mo para sa amin, Lord God, ay yung makasama ka namin, Panginoon. Ito yung pinakang talagang pag-asang aming hinihintay. Yung makasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Lord, salamat po. Na kung anuman, Panginoon, yung aming dinaranas sa mga oras na ito, sa araw na ito, O Diyos. Dahilan din naman, Panginoon, sa aming pagkakasala. Panginoon, patawarin mo po kami. At patuloy na turuan mo kami na patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sapagkat tulad, Panginoon, na ang puso namin, kung hindi ito susunod, Lord God, ay hindi po namin mararanasan ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, at turuan mo po kami, tulungan mo po kami, Lord God, na patuloy na masunod ang iyong kalooban sa buhay namin. Upang sa ganun, Panginoon, ang iyong mga plano ay patuloy naming makamtan. Purihin ka, Panginoon, marami pong salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa kabuuan ng aming pag-aaral. Purihin ka, O Diyos, patuloy kitang dinadakila, niluluwalhati namin ang banal mong pangalan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. At Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat.